This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me Philippines nitong April 21 hanggang 27, 2025. Na ating pag-aralan ang Kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Na makikita natin sa Doktrina at Mga Tipan, section 37 hanggang 40. At ganoon din mga kapatid, inanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, para makatanggap po kayo ng mga notification sa mga lingguhan nating mga discussions. Ang tanong dito ay, kailan mo huling naramdaman na bahagi ka ng isang layunin, mas dakila kaysa sa sarili mo? Sa kasaysayan ng simbahan, makikita natin kung paanong ang mga unang miyembro ay hindi lamang basta-basta nanampalataya. Isinabuhay nila ang ebanghelyo sa kabuuan. Sa utos ng Panginoon, iniwan nila ang kanilang mga tahanan at hanap buhay sa New York upang magtipon sa Ohio. Dala-dala ang kanilang pananampalataya at ang pangako ng isang mas dakilang layunin, ang pagtatayo ng Sion. Sa panahong iyon, hindi biro ang humakbang palayo sa komportabling buhay patungo sa hindi tiyak. Pero ginawa nila ito dahil naniniwala sila sa adikain ng Diyos. Ang utos ay malinaw. Kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, section 38, verse 27. Ngayon, hindi man tayo pinatitipon sa isang lugar tulad ng Ohio. Tinatawagan pa rin tayo ng Diyos na magkaisa sa Espiritu, sa layunin at sa gawa. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, kompetisyon at pagkakabaha-bahagi, ang pagkakaisa ay tila isang napakahirap abutin. Ngunit kapatid, kailangan natin ito. Hindi natin matatamasa ang buong kapangyarihan ng Ebanghelyo kung kanya-kanya tayo ng lakad, ng direksyon at ng hangarin. Tayo ay tinatawagan ngayon na isantabi ang mga alalahanin ng sanlibutan. Ang labis na pag-alala sa pera, status at pansariling tagumpay upang maituon natin ang puso natin sa gawain ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay may bahagi sa pagtatayo ng modernong Sion. Isang lipunang puno ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakapatiran. Hindi kailangan ng perpekto, pero kailangan ng tapat. Mga taong handang tumulong, makinig at magsilbi sa isa't isa. Sa harap ng mga pagsubok natin sa ngayon, maaaring ito'y pagkawala ng trabaho, problema sa pamilya, kalungkutan o kabiguan. Maaaring maging tukso sa atin ang mga mag-focus lamang sa sarili. Pero ang sikreto ng lakas at kaginhawaan ay nasa pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Kapag naglingkod tayo sa kapwa, tumutulong sa simbahan o tumutugon sa panalangin ng iba, tayo mismo ang lumalakas. Hindi natin kailangan ng perpektong kalagayan para makibahagi sa gawain niya. Ang kailangan lang natin ay ang bukas na puso at handang kamay. Kung susundin natin ang panawagan ng Panginoon na magkaisa at talikuran ang mga makasanlibutang bagay, makakamtam natin ang dakilang pagpapala na hindi pa natin nalalaman, na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, section 39, verse 10. Naranasan ko
na ang biyaya ng Diyos habang nakikibahagi sa gawaing banal kahit sa gitna ng personal na pagsubok. Ang pagtugon ko sa kanyang layunin ay nagdala ng kapayapaan sa puso ko. Isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Tayo ay hindi nilikha para sa pagkakahiwa-hiwalay, kundi para sa pagkakaisa. Sa pagkakaisang iyan, naroon ang kapangyarihan, naroon si Kristo, at sa Kanya, tiyak ang tagumpay. Kaya kapatid, sa linggong ito, itanong mo sa sarili mo, paano ako makakatulong sa gawain ng Panginoon? Ano ang isang bagay na maaari kong iwan upang higit na mapalapit sa Kanyang layunin? Dahil kapatid, kung tayo ay isa, tayo ay sa Kanya. My dear brothers and sisters, dagdag ko lang sa ating discussion ngayon, yung personal insights ko. Napakalaga yung salitang magkaisa kayo sa layunin. Kasi kung isipin natin ang ating calling sa simbahan, may time na tatawagin tayo sa isang calling, may time din na marirelease tayo kasi wala namang pang masabi nating matagalan or for life na calling. Siguro kung tawagin tayong apostles, pero dito sa ward, stake, mayroon talagang releasing. Kahit na nga minsan tinawag ka, after few months marirelease ka. Meron ding 5 taon na doon pa rin sa calling niya. Yung bang kahit na lumaki ang isa't isa sa different status in life, yung iba lumaki na mayaman, yung iba naman lumaki sa hirap, sa kulay, sa edad. Ang mahalaga, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan. In my personal experience, meron akong, sa mission ko, meron akong isang branch na na-assign na kung saan napakaganda ng kanilang branch. Hindi sila sa city. Yung ward. Yung ward na yon ay nasa medyo malayo sa city. Pero makikita mo, napakasimple ng pamumuhay ng tao. Nagkakaisa sila sa simbahan. Every Saturday, makikita mo talaga na andun sila, mostly na mga members sa simbahan. Yung mga youth andun naglalaro sa ground ng simbahan. And doon ko nakita yung simple pero masaya. Nag-i-enjoy yung pamilya, naglilinis sa loob ng simbahan. Alam mo yung nagkakaisa sila. Ang ganda kasi during that time, yung pagdating sa missionary work, masabi mo talagang halos hindi kami nawawala ng mga ward missionaries na nag-work sa amin. Yung mga tatay, yung mga sisters, ng mga nanay, na talagang meron silang time at ginagawa nilang banding yun. Imagine natin sa simpleng lugar, yun yung naging para sa kanila, naging libangan nila, naging part na ng buhay nila. Kahit na magkalayo yung mga bahay nila, pero masaya. Naniniwala ako at nagpapatotoo na mahalaga sa isang ward yung pagkakaisa. Ganoon din sa pamilya. Kasi ang simbahan hindi siya parang politics Hindi siya yung sino yung magaling, sino yung hindi magaling, sino yung nakakaangat, sino yung hindi nakakaangat. Yung bang may division, sino yung pag mayroong tinawag na bagong leader, parang kailangan nating mag-support, Kailangan nating suportahan, kailangan nating magkaisa. Iba kasi yun Iba yung feeling na meron kayong yung parang meron kayong magandang relasyon sa isa't isa. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, na
kailangan natin yun kasi ang sarap sa pakiramdam na pag magsimba tayo during Sunday na yung bang ramdam mo yung banal na espiritu. Ramdam mo na andun ka, komportable ka. Ramdam mo na kailangan mong magsimba. Kailangan mo yung biyaya ng Diyos. Kailangan mo yung presence niya. Para after doon, for the rest of the week, meron naman tayong lakas para sa hamon ng buhay. Di ba? Kaya napakahalaga yung pagkakaisa, napakahalaga yung pagkakaintindihan. Sa akin, personal na experience ko, una, kailangan na hindi natin kailangan i-compare yung mga previous leaders sa bagong leaders, yung mga tao. No, kasi pag ando na yung comparison, hindi na magiging maganda. Tulad ng sasabihin natin, mas maganda yung mas effective yung dating leader or dating leader dahil mas ganito siya compare dito. Pag ganun na yung ating iniisip, hindi na maganda yun. Kahit sa pamilya nga, mas bright or matalino yung nakakatandang kapatid kaysa sa bunsong kapatid. Ganun ba? Kailangan na huwag nating i-compare yung isa't isa. Kasi lahat tayo ay nilikha ng Panginoon na unique. And dahil sa uniqueness natin, ay mapapamahal tayo sa isang tao dahil doon. Siguro kailangan lang natin ng time para mag-open up. Communication. Kailangan natin magkwento. Magkwento tayo sa isa't isa. Magkaroon tayo ng bonding. Ayun. Para na magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Yung pangalawang natutunan ko dito is huwag tayong puro complain. Kasi minsan meron din tayong mga struggle sa buhay. Di ba? Kanya-kanya tayo, may nadala tayong mga problema. Ganun din yung mga leaders natin, yung mga membro. Kasi pag puro tayo complain, hindi siya naging maganda. Parang, hindi kasi nakakapagod yung trabaho eh. Yung nakakapagod dito yung mga salita. Yung bang, ano ko ba sabihin ito? Pag meron kang kasama na puro siya reklamo, kahit yung trabaho napakadali, mahirap, madali tayong madrain sa buhay. Pag yun yung nagiging kasanayan, na complain lang ng complain, di ba? Ako personally, pag natutunan ko, pag during that time or dumating yung panahon na hindi ka na magko-complain, yung bakit? Gagawin mo na yung trabaho mo. Nagiging madali siya. Nagiging maayos and naging komportable ka. Habang ginagawa mo yung trabaho, nagkaroon ka ng peace of mind. Ayun. Hindi mo nakakalain, tapos na pala yung trabaho. No? So, mayroon pa tayong lakas for the next na trabaho natin. Ganun yung power na pag hindi tayo magko-complain. Kasi, bawat tao may kanya-kanyang diskarte, may kanya-kanyang pamamaraan sa pagpapalakad ng leadership. Either sa key holder man yan or hindi key holders, no? So yun, iwasan natin yung puro complain tayo. Kaysa sa puro complain tayo, siguro para sa akin is yung solusyon. Gawin na lang natin yung trabaho natin, mas maganda yun. Magbigay na lang tayo ng solusyon. Kasi yung complain, hindi lang siya kasi nakakaapekto sa sarili mo, kundi nakakaapekto siya sa taong sinasabihan mo at sa mga tao pa na pagsasabihan kasi para siyang virus na kumakalat. So, hindi nagiging maganda yung result ng puro complain lang. Ano ba yun? Yung una is compare, complain, and criticize. Huwag natin criticize yung isang tao dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Huwag natin siyang criticize kasi iba yung bagong tinawag na leader dahil parang parang hindi siya hands-on. Yeah, parang wala siyang pake. Yung parang hindi siya sensitive. Sabi ko nga, bawat tao may strength and weaknesses. Meron siyang positive sa kanya, meron din siyang weaknesses. The same din sa atin. Tayo personally, meron din tayong strength at weaknesses. So,
pag i-criticize natin yung mga mali niya, hindi talaga mag-i-improve. Malay natin hindi nga siya tawag doon, vocal, halimbawa, no? Kasi yung previous leaders, halimbawa, vocal siya, parati siya nagsishake hands sa inyo. During Sunday, yung bago naman, hindi siya ganun ka-shake hands kasi introvert siya, di ba? So, pag nalaman natin yung sitwasyon niya, pag nilalagay natin yung ating mga paa sa kanyang sapatos, maintindihan natin. Ay baka si brother pala, ang dami niyang anak, no? Yung bagong leader natin or sister. Tulungan natin, 'di ba? Pero mapagmahal pala siya. Hindi siya vocal na nagsasalita, "Uy, mahal ko kayo. Kumusta sa traffic ba papunta sa simbahan?" Hindi siya ganoon. Pero makikita mo binibisitaan ka niya na hindi mo alam na doon pala yung care niya. Hindi siya vocally na makakapagsalita sa mga appreciation sa inyo, pero maganda naman siya pagdating naman sa bisita or thoughtful para siya, di ba? Hindi ka lang aware na or hindi mo na malayan during birthday mo, binigyan ka niya ng something. Ganun yun. So for me, my dear brothers and sisters, hindi maganda yung tatlong yun. Yung we compare, we complain, and we criticize. Natutunan ko yun sa buhay ko. Yung pagkakaisa kasi napakaganda na you feel you belong. You feel na meron kang sasandigan sa mga panahong kailangan mo ng tulong. Maganda kasi yun eh. Pero paano, Brother Dave, if hindi ganun yung sitwasyon? If sa aming ward or simbahan or stake, hindi ganun yung nangyayari. Kasalungat. Yung mga binanggit mo about compare, complain, and criticize, yun yung nangyayari. So, ang tanong ko naman, kapatid, is ito. Maging part ka ng solution. Huwag kang maging part ng problema. Kasi nakakapagod yun. Nakakapagod kasi dadalhin mo yun sa buhay mo, dadalhin mo yun sa sarili mo, dadalhin mo yun sa bahay mo, dadalhin mo yun sa pamilya mo. So magandang gawin is you pray, you keep on praying hanggang kailan? Hanggang pakinggan tayo. You keep on hoping hanggang kailan, Brother Dave? Hanggang magkasatuparan yung hoping natin. Ganun lang yun eh. Sabi ko nga, hindi siya mag-work dali-dali. Pero maging maganda kasi siya dahil tayo magiging ilaw na magdadala ng ilaw sa kanilang mga puso. Alam nyo ba yon? Na pag positive kasi tayo sa ating sarili, yung ating intention is pure. Masabi natin pure, wala tayong personal interest. Maganda kasi yun eh. Kasi magra-radiate yun. Makaka-affect din sa kanila. Pag mayroong member na pupunta sa'yo, magbabahagi na ganito yung personal experience ko kasi. Ganito. Hindi maganda. Ganito kasi yun eh. Doon na, no? Magbabahagi siya ng kino-compare niya na. Nagko-complain na siya. Nagkakaroon na siya ng kritisismo sa isang tao. No? Pwede tayong magbigay ng opinion natin o magbigay ng advice in a respectful way. Wag naman yung bigla-biglaan nating babastusin yung tao. Yung magbigay tayo ng ating sariling opinion with love, and habang binabahagi natin, manalangin tayo sa ating puso na ang banal na espiritu ay siya yung gagabay sa atin habang binabahagi natin sa brother na yon. And alam ko maintindihan nila na bawat tao ay individual at ginawa ng Diyos na unique. Hindi tayo perfecto. Kaya nga kailangan natin magtulungan sa isa't isa. Kailangan natin na mayroong layunin na magkaisa. No? Kasi pag tayo isa, tayo sa Kanya. Alam ko, my dear brothers and sisters, mahal tayo ng Diyos. No? Pag palakasin natin yung ating pananampalataya sa Kanya, hingi natin yung tulong niya, maging magaan yung buhay natin.
Naniniwala ako na tayo lang ang gumagawa na magiging complicated yung buhay natin sa mga choices natin o pagpili araw-araw, sa mga iniisip natin, sa mga taong kinakasama natin. Ay naku, kailangan talaga na piliin natin, mga kapatid, yung mga kaibigan natin. Ako, sa aking edad na to, mas pinipili ko yung mga kaibigan ko. Maganda na marami kang kaibigan, pero mas maganda rin na meron kang tunay na kaibigan na malaman mo na maganda siyang impluwensya sa'yo. Pag after ng discussion ninyo, nag-usap kayo, nagbanding kayo ng kaibigan mo, half an hour, 1 oras, 2 oras, after nun na separate ways kayo, pag umuwi ka sa bahay mo, na maramdaman mo pala na maganda siyang influence sa'yo if nakakaramdam ka ng saya. Hindi na yung pangkamundong kasayahan, pero yung saya na nare-recharge ka. Yung saya na nagkakaroon ka ng kapayapaan at sigla sa puso mo. Nagkakaroon ka ng kasayahan na spiritual din. Pero after ng pag-uusap ninyo, nag-separate ways kayo, umuwi ka sa bahay, nakaramdam ka ng galit, nakaramdam ka ng parang hindi ka spiritually charged. Marami siyang binibigay sa'yo na mga negative information. Yun, medyo mag-isip-isip ka na. No, either tulungan mo siya magbago or medyo mag-distance ka muna sa kanya. No. And isipin din natin yung bawat kaibigan natin, hindi sila perpekto. Kaya pag kaya natin, tulungan natin. Pero pag hindi natin kaya, palakasin muna natin ang ating loob and balik tayo sa kanila and then ibahagi. Kasi tandaan natin yung mga kaibigan natin, either sila yung magiging kaibigan natin for a long, long time, di ba? Sa inyong lugar, may mga kaibigan ka na 15 years na kayong magkaibigan, 20 years na kayong magkaibigan. Ang sarap, ang saya na meron kang kaibigan na ganun. So, hindi na tayo na nabubuhay na mag-isa. Iba kasi yung feeling naman pag meron kang mga pamilya, iba naman yung experience mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa priesthood holders, sa simbahan, no? Particularly sa leadership, iba din yung feeling sa kaibigan. Diba? Iba din yung kaibigan mo sa trabaho mo, iba din yung kaibigan mo sa ibang kinalakihan mo na ng mga kaibigan. Diba? So, iba din yung saya ng kaibigan talaga, na totoong kaibigan sa simbahan, yung bang tumutulong sa'yo spiritually. Yan, huwag natin kalimutan yung pinaka-the best na kaibigan natin. Siyempre, walang iba yung ating Diyos. Yung ating Ama sa langit, si Jesucristo, ating tagapagligtas, at kinunin yung banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin araw-araw sa mga tinatahak natin sa buhay. Kapatid, naway maging masaya ka nitong linggo na to. Huwag mong kalimutan na kasiyahan ay regalo ng Panginoon sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, dahan-dahan nating ayusin. Di naman natin maayos yun sa isang araw. May mga pagsubok na it will take time para tayo makarecover. Pero tandaan natin na maayos yun. Kasi that's why ginawa yung tomorrow. Ginawa yung bukas kasi may bukas pa. Hindi natin kaya ngayon, may bukas pa. We just need to rest for today. Kasi tomorrow, another day na naman. Para dahan-dahan, yung mga sugat na nasaktan ay maghihilom. No? Yung mga guilt ay unti-unting mawawala pag humingi tayo ng tawad sa mga taong nasaktan natin at sa ating sarili din. Sabi ko nga, hindi tayo perfecto eh. Araw-araw, may mga choices tayo sa buhay na hindi maganda, na regret, na we feel sorry about sa nangyari, na we regret dahil nangyari yun, no? And patuloy yung buhay. Patuloy tayong bumangon, patuloy tayong magsikap, patuloy tayong maging positibo. Sabi ko nga, mag-build tayo, hanapin natin yung kasiyahan. Hanapin natin yung kaligayahan. Everyday ng life natin, bawat choices natin, ito ba yung magbibigay sa akin ng kasiyahan, kaligayahan no panghabang buhay for eternity o pangmandalian lamang.
So sa atin yun, yung mga lugar na pinupuntahan natin, yung mga ginagawa natin, yung trabaho natin, no, nasa sa atin yun. Kasi meron tayong gift and ability to choose na maging masaya. My dear brothers and sisters, alam ko na buhay ang Diyos. And proceed na po tayo sa second topic natin. Tinitipon tayo ng Diyos para magpalain. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 37 hanggang 38. Dito matutunan natin ang katagang tinitipon tayo ng Diyos para pagpalain tayo. Kung sasabihin sa iyo ng Panginoon ngayon, naiwan mo ang komportabling buhay mo para sundin siya, ito ba'y gagawin mo? Hindi madali ang iniutos ng Diyos sa mga banal sa Fayette, New York, noong 1831. Isipin mo, malamig na taglamig. Nasa 250 milya ang layo ng Ohio. Limitado ang kaalaman tungkol sa lugar at marami sa kanila ang nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Pero ang utos ay malinaw. Lumapit, magtipon at sundin ang panawagan ng Diyos. Kung ilalagay natin ang sarili natin sa kanilang kalagayan, marahil maiisip natin, kaya ko rin bang iwan ang lahat para sa utos ng Panginoon? Sa panahon natin ngayon, maaaring hindi tayo pinatitipon sa isang lugar na pisikal tulad ng Ohio. Pero kapatid, tayo ay tinatawag pa rin na magtipon sa pananampalataya, sa katotohanan at sa layunin ng Diyos. Minsan, ang pagtitipon na ito ay nangangahulugang pag-iwan sa mga maling gawi, sa mga tao o lugar na humihila sa atin pababa, o sa mga bagay na pumipigil sa paglapit natin kay Kristo. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 38, verses 11 hanggang 33, makikita natin ang tunay na dahilan kung bakit iniutos ng Panginoon ang pagtitipon. Dahil mahal niya tayo at gusto niya tayong pagpalain. Sabi sa talata 15, "Ako ang inyong tagapagtanggol." At sa 17, "Alam ko ang inyong puso." Ang ibig sabihin, kapatid, hindi lang basta utos ang binibigay niya. May kaakibat itong pangakong paghaharuga, pag-unawa, at proteksyon. Inilarawan sa mga talata ang tagapagligtas bilang isang Diyos na hindi lamang makapangyarihan kundi personal. Nakilala ka, maiintindihan ka, at gustong mapabuti ang buhay mo. Kung tutuusin, marami sa atin ngayon ang may mga Ohio moments. Yung mga panahong tinatawag tayo ng Diyos na lumakad sa di kilalang landas. Maaaring ito ay bagong trabaho, bagong misyon, pagsunod sa isang prompt na mahirap gawin, o pagbitaw sa isang bagay na matagal nang bahagi ng ating comfort zone. Pero tulad ng mga unang banal, kung susunod tayo, may mga handang pagpapala sa kabilang dulo ng ating pananampalataya. Solusyon sa problema. Maging bukas ang puso sa utos ng Panginoon kahit mahirap ito unawain. Magtiwala sa kanyang layunin. Magtipon tayo sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa ating mga ward at branch. Magsama-sama tayo sa layuning maglingkod sa isa't isa. Palakasin ang pamilya at itayo ang modernong Siyon. Huwag tayong mangamba sa mga pagbabago. Kadalasan, sa gitna ng diskomportabling landas, doon natin natatagpuan ang tunay na paglago at pagpapala. Ang patutuo ko, kapatid, ay ito. Naranasan ko sa sarili kong buhay na kapag ako'y sumunod sa payo ng Panginoon, kahit hindi ko alam ang buong larawan,
may dumarating na kapayapaan at direksyon. Ang mga sakripisyong akala ko'y mahirap ay naging daan para sa mas malalim na kagalakan. Totoo ang sinabi ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 38, verse 30. Kung kayo ay handa, hindi kayo matatakot. Kapag tayo'y nagtitiwala sa Kanya at nagtutulungan bilang mga alagad, tayo ay hindi nag-iisa. Tayo ay pinagpapala. Kaya kapatid, itanong mo sa sarili mo, ngayon, ano ang uhayo na tinatawag ako? Kaya kapatid, itanong mo sa sarili mo ngayon, ano ang uhayo na tinatawag ako ng Diyos na puntahan? Anong kailangan kong iwan upang tunay na makasama sa layunin niya? Dahil ang totoo, tayo ay tinitipon hindi lamang para sumunod, kundi para pagpalain. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 38, verse 22, dito matutunan natin ang salitang, makinig ka sa akin, tinig. Makinig ka sa aking tinig at sumunod sa akin. Sa isang mundong may iba't ibang boses, sino ang pinapakinggan mo? Sino ang sinusunod sa araw-araw? Sino ang sinusunod mo araw-araw? Ang boses ng mundo o ang tinig ng Panginoon? Sa panahon natin ngayon, punong-puno na tayo ng mga opinyon, payo, at impluwensya mula sa social media, TV, at iba't ibang tao sa paligid natin. Parang napakaraming tagabigay ng batas sa buhay mo, hindi ba? May nagsasabi kung paano ka dapat mamuhay, anong dapat mong isuot, sino ang dapat mong kausapin, at kung ano ang sukatan ng tagumpay. Pero kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, may isang tinig na hindi nagbabago, ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 38, verse 22, siya mismo ang nagsabi, makinig sa aking tinig at sumunod sa akin. Kapag pinili mong si Hesukristo ang maging tagabigay ng batas mo, ibig sabihin ay siya ang tanging sinusunod mo sa paggawa ng mga desisyon, sa pagkilala kung ano ang tama at mali, at sa paghubog ng sarili mong layunin sa buhay. Hindi madali, kapatid, lalo na kapag ang tama ay tila mas mahirap gawin, o kapag ang mga utos ay parang humihigpit sa kalayaan na kinagisnan natin. Pero ito ang katotohanan. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng kahit anong gusto natin. Ito ay ang kakayahang piliin ang tama ng may kapayapaan sa puso. Ito ang itinuturo rin sa 2 Nephi chapter 10 verses 26 hanggang 27 na ang tagapagligtas ay nagbibigay sa atin ng daan palabas sa kadiliman. Sabi roon, huwag na ninyong hayaang ang sinuman ang maging inyong hari, kung hindi si Diyos, ang banal ng Israel. Siya ang inyong hari. Kapag pinili natin ang Panginoon bilang hari, hindi niya tayo bibigyan ng batas para tayo'y kontrolin. Bagkos, tayo ay kanyang palalayain mula sa kasalanan, takot, at pagkakagapos ng mundo. Sa modernong panahon ngayon, maraming kabataan at matatanda ang nakakaramdam ng pressure. Pressure na magtagumpay agad, na magmukhang perpekto online, na sundin ang uso kahit hindi ito naayon sa pananampalataya. Marami ang nawawala sa direksyon, nadidepress o naiipit sa mga maling gawi. Pero narito ang solusyon. Bumalik tayo sa payo ng Panginoon, muling makinig sa kanyang tinig. Basahin natin ang kanyang mga salita sa banal na kasulatan.
manalangin tayo araw-araw. At higit sa lahat, sundin natin siya ng may kababaang loob. Kapatid, sa pagsunod sa kanyang mga batas, mas lumalalim ang ating kakayahang magdesisyon. Nagkakaroon tayo ng malinaw na paningin sa hinaharap. Hindi ibig sabihin na mawawala ang mga pagsubok, pero siguradong darating ang kaayusan at gabay. Ang pagsunod kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng direksyon, dignidad at disiplina. Mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Naranasan ko mismo kung paanong ang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, kahit mahirap minsan, ay nagbunga ng kapayapaan at kalinawan sa buhay ko. Sa tuwing pinipili ko si Jesucristo bilang tagabigay ng batas ko, mas malaya akong maging totoo sa sarili ko. Mas may kapangyarihan akong labanan ang tukso at mas madali kong nakikita ang mga pagpapala sa paligid ko. Totoo ang sinabi niya, kung tayo'y makikinig at susunod, tayo'y magiging tunay na malaya. Kaya kapatid, ngayon ang tanong, handa ka bang pakinggan siya at sundin siya kahit ang mundo ay sumisigaw ng iba? Dahil kapag si Kristo ang batas natin, tiyak ang tunay na kalayaan. Kung ako ay handa, hindi ako kailangang matakot. Na ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 38, verse 30. Sa dami ng pagbabago, kaguluhan, at hindi inaasahang pangyayari sa mundo ngayon, handa ka ba? O mas madalas kang natatakot sa bukas? Likas sa atin bilang tao ang makaramdam ng takot kapag hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Kapag may banta sa kalusugan, sa kabuhayan o sa ating pamilya. Sa modernong panahon, halos araw-araw tayong binabaha ng balita tungkol sa krisis, karahasan, pandemya, kawalan ng trabaho, at iba pa. Kaya minsan, tanong natin sa sarili, paano ako makakapamuhay ng may kapayapaan sa mundong ito? Ang sagot ng Panginoon ay malinaw, kapatid. Kung kayo ay handa, kayo ay hindi matatakot, na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, Section 38, verse 30. Ang kontekstong ito ay mula sa panahon ng mga unang banal sa Ohio. Pinaghahandaan nila ang mga malalaking hamon, paglipat sa bagong lugar, pagbubuo ng Siyon, at ang pagsunod sa mga utos kahit may personal na sakripisyo. Ngunit imbis na takutin sila ng Panginoon, inilaan niya ang paraan upang maging matatag sila sa pamamagitan ng paghahanda. Ganito rin ang paanyaya niya sa atin ngayon. Ang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa pagkaing, nakaimbak, o emergency kits, o plano sa kalamidad, bagamat mahalaga rin ang mga iyon. Higit pa roon, ang tunay na paghahanda ay ang spiritual na katatagan. Ikaw, ako, tayo. Kailangan nating paghandaan ang mga pagsubok sa pamamagitan ng matibay na relasyon kay Jesucristo. Ibig sabihin, lumalapit tayo sa Kanya araw-araw sa panalangin. Nag-aaral tayo ng Kanyang mga salita, nagsisisi at sumusunod. Kapag alam mo ang ginagawa mo na ang lahat ng makakaya mo, nagkakaroon ka ng tiwala, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na gumagabay sa iyo. Hindi mo kailangang manghula sa bawat desisyon. Alam mong may liwanag na gumagabay sa iyo. Sa modernong panahon, maraming kabataan at matatanda ang nakakaramdam ng anxiety, ng stress,
ng kawalan ng direksyon. Kadalasan, dahil hindi sila handa. Walang espiritual na pundasyon, walang malinaw na layunin. Pero, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede nating simulan ngayon ang ating paghahanda. Pwede mong simulan sa isang simpleng panalangin. Sa isang oras ng tahimik na pagninilay. Sa pagbasa ng isang talata sa banal na kasulatan. Dahan-dahan, madarama mo ang kapayapaan na unti-unting pumapalit sa takot. Ang patutuo ko ay ito. Totoong ang paghahanda ay nagpapalakas ng loob. Sa mga panahon ng pagsubok sa buhay ko, noong nawalan kami ng trabaho, noong may karamdaman sa pamilya, o kahit sa simpleng pagharap sa mahihirap na desisyon, natutunan kong kapag ako ay espiritual na handa, mas malinaw kong maririnig ang tinig ng Espiritu. Mas matatag ako. Mas kalmado. Mas may pananampalataya ako. Kaya kapatid, huwag mong hayaan ang takot ang magdikta ng iyong mga hakbang. Gamitin natin ang oras na ito para paghandaan hindi lang ang mga krisis sa mundo, kundi ang pagbabalik ng ating Panginoon. Handa tayo sa pamamagitan ng katapatan, pagsunod at patuloy na paglapit sa Kanya. At kapag tayo ay handa, hindi tayo matatakot dahil kasama natin ang Diyos. Maging isa tayo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 38, verses 24 hanggang 27. Sa panahon ng matitinding opinyon, pagkakaiba-iba ng paniniwala at personal na laban ng bawat isa, paano ba tayo magiging isa? Posible ba ang pagkakaisa sa panahon ngayon? Isa ito sa pinakamahalagang tanong na dapat nating pag-isipan ngayon. Sa bawat scroll sa social media, napapansin mo bang mas marami na ang pagkakahiwa-hiwalay kaysa sa pagkakaisa? Sa loob pa lang ng ating pamilya, ward, klase o quorum, minsan may alitan, hindi pagkakaunawaan, o damdaming tila hindi ka nabibilang. Pero sa Doktrina at Mga Tipan, Section 38, verse 27, ang utos ng Panginoon ay malinaw. Ako ay sinasabi sa inyo, maging isa kayo, at kung kayo ay hindi isa, kayo ay hindi sa akin. Isang matatag at tahasang pahayag mula sa ating tagapagligtas. Noong unang panahon, ang mga banal sa Ohio ay galing sa iba't ibang kalagayan. May mayayaman, mahihirap, edukado, at hindi marunong bumasa. Pero tinawag silang lahat na magtipon sa isang lugar, hindi lang para magkasama, kundi para maging isa. Bakit? Dahil alam ng Panginoon na sa pagkakaisa may kapangyarihan. At ang pagkakaisang iyon ay hindi batay sa perpektong pagkakapareho, kundi sa perpektong pagmamahal ni Kristo sa bawat isa sa atin. Ngayon, sa modernong panahon, ang problema natin ay halos pareho. Ang kawalan ng koneksyon. Maraming kabataan at matatanda ang nakakaramdam na hindi sila tanggap. May mga hindi napapansin sa ward. May mga miyembrong hindi aktibo dahil sa nakaraang sama ng loob. Pero kapatid, hindi tayo tinawag para lang sa sarili nating kaligtasan. Tinawag tayo para dalhin ang iba sa pagkakaisa kay Kristo. Ikaw kapatid, ikaw ay may papel sa pagkakaisang ito. Pwede kang magsimula sa isang simpleng pagkilos.
isang mensahe ng pasasalamat, isang imbitasyon sa aktibidad ng ward, isang tanong na kumusta ka? Kumusta ka na talaga? Ang maliliit na bagay na ito ay nagdadala ng diwa ni Kristo. Ang tagapagligtas mismo ang huwaran natin. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Nasa dalawang ay ginawang isa at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagkakahiwalay. Si Kristo ang nagpapabagsak ng mga pader sa pagitan natin. Ang solusyon sa pagkakahati-hati sa mundo ay hindi politika, hindi opinyon, kundi ang pagmamahal ni Kristo. Kundi ang pagmamahal ni Kristo na ipinapamalas natin sa bawat isa. At kapag ginamit natin ang pagmamahal na iyan bilang batayan ng ating relasyon, hindi ang pagkakapareho sa opinyon, hindi ang panlabas na anyo, magiging mas matatag, mas buo, at mas banal ang ating samahan. Kaya kapatid, ano ang kaya mong gawin ngayon? May kapamilya ka bang hindi mo na nakakausap sa matagal na panahon? May membro ng quorum o klase ka bang alam mong may dinadalang mabigat? Ikaw ang kasangkapan ng Diyos sa pagkakaisang Kanyang minimithi. Huwag mong ibaliwalain ang banal mong kakayahang magdala ng kapayapaan sa puso ng iba. Ang aking patotoo ay ito. Kapag tayo ay nagsikap na maging isa, mas lalo nating nararamdaman ang presensya ng Diyos. Naranasan ko ito sa personal kong buhay. Nung ako'y humingi ng tawad, nung ako'y lumapit at nagpakumbaba, doon ko mas nadama ang pagyakap ng tagapagligtas. Tayo ay tunay na sa Kanya kapag tayo ay tunay na nagmamahalan. Ang pagsunod na nagdadala ng tunay na pagbabago na ating matutunan ngayon sa Doktrina at Mga Tipan, section 39 hanggang 40. Kailan mo huling sinunod ang isang utos mula sa Diyos kahit hindi mo ito lubos na naunawaan? At paano ito nakakaapekto sa buhay mo? Sa panahon natin ngayon, kung saan ang mundo ay puno ng sariling opinyon, impluwensya ng media, at mabilis na pagbabago, ang pagsunod sa Panginoon ay tila hindi na uso. Pero kung babalikan natin ang Doktrina at Mga Tipan, section 39 hanggang 40, makikita natin ang isang makapangyarihang paalaala kung bakit napakahalaga ng kusang loob na pagsunod. Isang halimbawa rito, si James Covell, isang dating ministro na tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 39, tinanggap niya ang paanyaya ng Diyos na maglingkod sa kanyang gawain. Ngunit pagdating sa Doktrina at Mga Tipan, section 40, ipinahayag ng Panginoon na tinalikuran ni Covell ang kanyang salita dahil sa takot sa mundo at sa mga bagay na kanyang iiwan. Napakasakit na paalaala ito. Minsan kasi, kahit alam na natin ang kalooban ng Diyos, tayo mismo ang pumipigil sa ating sariling pagbabago dahil sa takot, duda o pagkakabit sa mga bagay ng mundo. Sa ngayon, ikonekta natin ito sa ating sariling karanasan. Ikaw kapatid, may tinatawag bang gawain ng Diyos sa iyo ngayon na pinipigilan mong sundin? Maaring ito ay pagpapatawad sa isang taong nakasakit sa iyo, pagbabalik sa regular na pagdalo sa simbahan, o pagtanggap sa isang calling na sa tingin mo ay hindi mo kakayanin. Sa panahon ng social pressure, sa panahon ng mga social pressure, mental health struggles, o kahirapan sa pamilya, minsan
mas madaling piliin ang manatili sa comfort zone kaysa sa pagsunod sa may pananampalataya. Minsan, mas madaling piliin ang manatili sa comfort zone kaysa sa pagsunod na may pananampalataya. Ngunit kapatid, tandaan natin, ang pagsunod ay hindi tungkol sa perpektong pagkakaintindi, kundi sa perpektong pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo ay nagdesisyong magtiwala at sumunod, kahit hindi natin nakikita ang buong larawan, binubuksan natin ang pinto para sa mga himala sa ating buhay. Ang solusyon sa mga problema natin ngayon ay hindi palaging nakikita sa labas. Madalas, nagsisimula ito sa loob natin. At sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, binibigyan tayo ng Diyos ng mga gabay, babala at pangako. Paano ito makakatulong sa nararanasan mo ngayon? Kung ikaw ay nalilito sa desisyon, ang halimbawa ni Covell ay nagsasabing huwag mong sayangin ang mga paanyaya ng Diyos. Bakit mahalagang malaman mo ito? Dahil ayaw mong matulad sa Kanya na nawala ng pagpapala sa isang desisyong pinanghinaan ng pananampalataya. Ano ang kaibahang magagawa nito sa iyong buhay? Ang pagsunod ay magbubukas ng mas malaking plano ng Diyos. Isang plano na puno ng kapayapaan, direksyon at kaligayahan. Sa bawat pagsunod na ginagawa ko, maliit man o malaki, mas nararamdaman ko ang kamay ng Diyos sa buhay ko. Minsan hindi agad dumarating ang pagpapala, pero palaging dumarating ang kapayapaan. At sa mundo na puno ng kaguluhan, ang kapayapaan mula sa Diyos ang pinakamagandang pagpapala na pwede nating matanggap. Huwag mong hayaang takutin ka ng mundo o ng sarili mong kahinaan. Sa halip, piliin mong magtiwala dahil kapag sumunod ka, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang ng landas mo.